Opisyal ng kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may upper middle income economy, matapos itong iangat ng World Bank mula sa dating lower middle income classification. Ibig sabihin, naabot na ng bansa ang itinakdang Gross National Income o GNI per capita na kailangan para mapasama sa bagong antas ng mga ekonomiyang mas mataas ang kita. Para sa fiscal year 2026 ng World Bank, ang isang upper middle income country ay kailangang may GNI per capita na nasa pagitan ng $4,496 hanggang $13,935. Noong 2024, umabot sa halos $4,470 ang GNI per capita ng Pilipinas. Dahilan para makamit ang bagong classification na ito. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, malaking patunay ito na unti-unting nagbubunga ang mga reforma at programang ipinatutupad ng pamahalaan para palakasin ang ekonomiya at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Dagdag pa niya, hindi dapat dito magtapos ang trabaho ng gobyerno dahil kailangan pang ipagpatuloy ang mga reforma upang mas maraming mamamayan ang tunay na makinabang sa paglago ng ekonomiya. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa ordinaryong Pilipino? Nilinaw ni Go na ang pagiging upper middle income country ay hindi otomatikong nangangahulugan ng dagdag na benepisyo, insentibo, o agarang pagtaas ng sahod. Isa lamang itong pandaigdigang sukatan na nagpapakita na mas lumalakas ang kabuuang ekonomiya ng bansa at tumataas ang average na kita ng mga mamamayan kumpara sa mga nakaraang taon. May kaakibat din hamon ang bagong status na ito. Dahil kabilang na ang Pilipinas sa upper middle income economies, maaari nang mabawasan o tuluyang mawala ang ilang foreign aid at official development assistance na dating natatanggap ng bansa. Gayunman, ayon kay Go, bahagi talaga ito ng pag-unlad. Anya, habang umaangat ang ekonomiya, may mga tulong na kailangang bitawan dahil inaasahang mas kaya na itong tustusan ng sariling kakayahan ng bansa. Iginiit din niya na ang bagong classification ay hindi lamang tungkol sa mga numero kundi sumasalamin sa mas maraming nalikhang trabaho, pagpasok ng mas maraming dayuhang mamumuhunan, at pagpapatuloy ng mga reformang pang-ekonomiya. Para sa mga nagtatanong kung ano ang pakinabang nito, lalo na sa mahihirap. Sinabi niyang hindi man agad maramdaman ang epekto, ipinapakita ng bagong status na mas mataas na ang antas ng yaman ng bansa kumpara noon. Sa paglipas ng panahon, inaasahang mas marami pang Pilipino ang makikinabang kung magpapatuloy ang paglago ng ekonomiya at mas magiging pantay ang pag-abot ng oportunidad sa bawat sektor ng lipunan.